Tinawag ni Senate President Tito Soto na encroachment o panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatibo ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto na naging Senator Judge sa Estrada at Corona impeachment trials, inamin ng Korte Suprema sa desisyon nito na naglagay ito ng bagong patakaran sa Kongreso kaugnay sa proseso ng impeachment. Dahil sa anya'y malinaw na panghihimasok ng SC sa kapangyarihan ng lehislatibo, naging impossible dream na raw ang impeachment. Ang Kamara naman iginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House Speaker Bogie D, mahalagang mag-ingat sa proseso ng impeachment, isang mandato na ipinagkatiwala sa Kongreso. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chua na miyembro ng House Prosecution Team sa VP Duterte impeachment, aamyendahan ng Kamara ang Rules of Impeachment. Pag-uusapan daw nila ito para makasunod sa mga inilatag ng SC. Nagpasalamat naman ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema dahil may mas malinaw na guidelines sa proseso ng impeachment. Tinawag na dilatory tactics ng Office of the Ombudsman ang petisyong inihain ni Saldico sa Korte Suprema para nila madiskaril ang investigasyon sa flood control issue. Ang passport naman ni Ko na nagpapakitang nasa Stockholm, Sweden nitong Enero, balak ipa-red flag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Binahagi rin ni Remulla kung paano posibleng nakarating doon si Ko sa panayam sa issue ng bayan kahapon. At may unang balita si Joseph Morong. Ilalagay agad sa agenda ng Korte Suprema ang petition for certiorari ni dating Congressman Saldico na unang iniulat ng GMA Integrated News. Nakasaad sa petisyon na gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte para hindi maipatupad ng Ombudsman ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Tinanong ang Korte Suprema kung masasaklaw ito ng inilabas na rules kamakailan ng Korte na nagbabawal sa mga fugitive na humingi ng judicial relief. Batay sa rules, kailangan nilang sumuko para maibalik ang kanilang standing sa korte. We will have to wait and see what the court or how the court acts on his petition. Batay sa apostilo notaryo sa Sweden na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Ayon sa apostille certificate, personal na humarap si Ko at pinirmahan ito para legal na kilalanin sa Pilipinas ang petisyon niya sa Korte Suprema na nilagdaan sa ibang bansa. Nagulat nga ako kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, this is probably a 2-day drive kung pupunta siya ron, o a day and a half by train. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport ang ginamit ni Ko. Pero sa mga dokumentong kalakip ng apostil, nakalagay na ginamit ni Ko ang passport niya ng expiration ay February 22, 2032. Kapareho ng expiration date sa kanyang Philippine passport na kanselado na noong December 2025. Tinatanong pa namin si Remulla tungkol dito. Kinumpirma ng abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema pero hindi pa ito tumutugon sa tanong kung nasaan ba si Ko. But which particular country we don't know? Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang utos ng Pangulo ibalik sa bansa si dating Congressman Saldico at maaaring gobyerno sa gobyerno ang mag-usap para rito. Ayon kay Remulla, plano nilang ipa-red flag ang foreign passport ni Ko. I'm leaving. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.
Ika nga sa ating tourism slogan, Love the Philippines. Pero paano nga ba mamahalin at tatangkilikin ang sariling atin kung mas mahal pa ang pagbisita sa local tourist destinations kaysa sa ibang bansa? Ang sagot dyan ng Malacanang at ng Department of Tourism sa unang balita ni Jamie Santos. Tara na't i-check ang laman ng ating travel bucket list. Going local ba o flying international? Magandang tangkilikin ang sariling atin. Pero marami ang umaaray. Ang ilang domestic flight kasi mas mahal pa raw kesa international. Mas pinipili ko international eh. Medyo mas mura siya compare sa Pilipinas. Siguro ng mga 3,000 to 2,000 pesos. Ayon kay Rafael, mas malinaw ang diferensya kapag kinumpara ang gastos sa tour packages abroad at sa mga sikat na local destination. Next week pupunta kaming Vietnam. Yung mga price nila kasi, halimbawa sa tour, siguro doon mga 3 to 5K, marami ka na napuntahan na lugar. Kung i-compare ko siya halimbawa dito sa Baguio, siguro mga 10K para mahalos malibot mo lahat sila. Dito pa lang yun, bailan pa. Bailan pa. Si Jose naman, nagkukumpara muna ng mga ticket price bago mag-book out of town o papuntang abroad. Pero kahit may seat sale, mas mahal pa raw minsan ng domestic flights. Yes, yun yung mga seat sale. Kaso yun nga, dahil sa ang dami nag-aabang na katulad ko, minsan nagka-crash yung mga website ng mga airlines. And upon comparing, mas mahal talaga yung domestic flight natin compared pag internationally. Kaya ang ilan mas pinipili lang talagang sa ibang bansa magbakasyon. International po. Kasi, Mas mahal sa Pilipinas eh. Transportation po, mahirap dito. saan daw mahal? Siargao po. Sinuri ng GMA Integrated News Research ang presyuhang makikita sa Google Flights data para sa ilang biyahe mula Manila na may departure date na February 1, 2026 at return date na February 7 ngayong taon. Base sa kanilang kwenta sa average price ng round-trip economy flight ticket para sa 22 piling local at international destination, pinakamataas ang average price ng flight ticket mula Maynila papuntang Basco, Batanes na umabot sa mahigit 40,000 pesos. Mas mataas pa yan sa halos 37,000 pesos na average ticket price papuntang Jeju Island, South Korea at halos 32,000 pesos papuntang Beijing, China. Ang lumalabas na average price ng ticket papuntang Coron, Palawan na mahigit 28,000 pesos, mas mataas sa average pricing para sa ticket sa 13 international destinations. Kabilang ang Shanghai, China, Chiang Mai, Thailand, Bali, Indonesia, Seoul, South Korea at Tokyo, Japan. Ginanap ang ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Ayon sa ating Department of Tourism, pag-uusapan doon ang pagsusulong sa Southeast Asia bilang pangunahing destinasyon para sa turismo. Base sa datos na nakuha ng GMA Integrated News Research mula sa ASEAN database para sa taong 2024, Thailand ang pinakabinisitang ASEAN nation kung saan naitala ang mahigit 35 million tourist arrivals. Base rin sa bilang ng tourist arrivals, ikapito ang Pilipinas na nagtala ng halos 6 na milyon. Naungusan ito ng Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia at Cambodia. Ayon sa Malacanang, may iba't ibang dahilan kaya mas mahal ang presyo ng local flights kumpara sa papuntang abroad. May mga nag-ooperate, mga smaller aircraft na nakakapag-accommodate lamang ng 60 to 70 passengers, pero pareho po ng operational cost as compared sa jet economics na nakakapag-accommodate ng 200 passengers. So kung tutusin nyo, mas mahal po talaga pag smaller craft ang magagamit. Pero karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Gumawa na raw ng hakbang ang iba't ibang ahensya. Sa pagkakaalam ko, yung chief na concern is the high price of airfare. And that is why nakipag-ugnayan na po tayo sa Department of Transportation dahil sila naman po yung primary agency na may mandato to determine the transport of the country. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.